Hi! Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, or magandang gabi sa inyo lahat. Ngayon po ay ipapaliwanag ko po sa inyo, isi-share ko po sa inyo kung ano po ang tinatawag na hydrogen therapy, ano po yung makukuha nating health benefits sa pag-undergo ng hydrogen therapy. At ano din po yung proseso ng hydrogen therapy at ano yung device na gagamitin para makapag-undergo tayo ng hydrogen therapy. Ano po ang ginagamit sa hydrogen therapy. By the way, ako po ay isa po akong molecular hydrogen consultant. Ako po ay mayroon po akong certificate. Una po ay ang level 1 certificate bilang H2 or molecular hydrogen advisor. At ako rin po ay nagawaran ng level 2 H2 molecular hydrogen consultant. Ang ibig po sabihin ay H2 consultant. Ang ibig po sabihin niyan ay nagpapakita po ito na ang mga impormasyon at mga patungkol pong isi-share ko sa inyo patungkol po sa hydrogen therapy at patungkol na rin po sa molecular hydrogen ay naaayon po sa mga research at pag-aaral ng mga scientists, mga doktor at mga researchers and practitioners sa biomedical science. So yun po, ang Molecular Hydrogen Institute po ay sila po ang nagpo-promote para po educate ang mga tao para maipaalam na ang molecular hydrogen po ay isang medical gas. At para po patuloy na malaman ng mga tao na ang molecular hydrogen ay isa pong gift po sa atin. Ito po ay isang gift para po sa atin para po malabanan natin ang mga malalalang sakit at tayo ay maging healthy sa araw-araw. At para po sa iba po ko pong credential, ako din po ay isang professional engineer. Okay po. So, bibigyan ko naman po kayo ng konting background patungkol po sa molecular hydrogen. Yung molecular hydrogen po ay nag-umpisa po ang research dyan noong pong 2007 pa. Mayroon pong isang grupo ng scientists po, mga doktor at scientists sa Japan, at least I think sa Nagoya University, ay sila po ang nag-publish sa 2007 sa Nature's Medicine Journal na patungkol po na ang molecular hydrogen po ay isa pong selective antioxidants. Iyan po ang ating pag-uusapan mamaya. Patungkol po sa part 2 nito, mayroon po tayong magandang explanation po tungkol sa healing power ng molecular hydrogen. Okay po. Ngayon po, sa hydrogen therapy po, mayroon pong device na ginagamit. Ito po yung device na ginagamit. Ang tawag po dito ay Ultra H2. Ito pong Ultra H2, ito po ang nagpo-produce po ng molecular hydrogen na kailangan sa hydrogen therapy. So ito pong device na ito ay nagpo-produce po ito ng 1,500, more than 1,500 parts per billion po ng molecular hydrogen. Bakit po kailangan po yung tamang concentration ng molecular hydrogen? Ang molecular hydrogen po, pag nasa mababang concentration, halos wala po itong epekto. Pero po umaabot po sa mahigit 1,000 papers, studies, and clinical studies po ng mga scientists, doktor at mga practitioners sa biomedical science, lumalabas po na ang concentration po ng molecular hydrogen na almost sa range ng 1,500 and up, ay dyan po lumalabas ang therapeutic effect po sa kanilang pag-aaral. Ito pong Ultra H2 po ay produkto po ng AIM Global. By the way, andyan po sa screen, nagpa-flash po sa screen yung aking pong contact details. Nandyan po yung aking email address. Nandyan po yung aking contact numbers. So sa mga may mga tanong at interesado po sa product na ito, madali pong orderin itong product na ito. Andyan din po yung aking link patungkol po sa
tungkol po sa product na ito at paano ang proseso para ma-acquire yung product na ito. Andiyan po yung link sa baba at makikita niyo po yun ang link papunta sa website. Okay po. So, pumunta na po tayo sa resulta ng mga pag-aaral ng mga scientists at mga doktor patungkol po sa molecular hydrogen at saka sa hydrogen therapy. Base po sa pag-aaral nila, ito pong sa Loma University, napatunayan po nila sa kanilang research na ang molecular hydrogen po o ang hydrogen therapy ay nakakatulong po sa 8 out of 10 disease-causing fatalities. So ang number 1 po, hydrogen therapy, sinasabi nila, ito po ay, sa pag-aaral ito ay nakakatulong sa cardiovascular disease. Ito po yung mga sa heart. Problema sa heart. And then ang hydrogen therapy po ay nakakatulong sa mga malignant neoplasm. Ito po yung mga cancerous tumors sa katawan. And then ito po hydrogen therapy ay nakakatulong po sa chronic lower respiratory disease. Ito po yung tungkol po sa mga problema sa lungs. At ito din po ay nakakatulong sa vascular disease. Ang ibig po sabihin nito ay ang damage to the brain from interruption of blood supply. So, ito po yung mga sakit na patungkol po sa brain. Nakakatulong po ang hydrogen therapy. Sumunod po ay ang nakakatulong po ito sa Alzheimer's disease. Ito po yung tungkol po yung abnormal na memory loss or memory gap. Nakakatulong po ang hydrogen therapy. Sumunod po ay ito po ay nakakatulong sa influenza at saka pneumonia. Alam po natin itong mga influenza and pneumonia. Ito po yung mga common disease. Nakakatulong din po ang hydrogen therapy sa diabetes. At ang hydrogen therapy po ay pang-8, ito po ay nakakatulong sa mga disease katulad po ng nephritis. Ito po yung mga disease patungkol po sa kidney. Okay po. So, ituloy po tayo sa discussion. At ito pong device na ito ay magpo-produce po ito ng molecular hydrogen na magagamit sa hydrogen therapy mula po sa ordinary drinking water. Okay po? So, napakasimple po ang proseso. Makikita po natin dito mamaya. Meron po akong actual demonstration kung paano po gawin ang hydrogen therapy. Okay po? So, ibig sabihin, ingestion of hydrogen rich water. Ang ibig po sabihin nun ay kailangan ay inumin po yung hydrogen rich water. Ano po yung magiging epekto o ano po yung health benefits naman ng pag-ingest ng hydrogen rich water o ang paggawa ng hydrogen therapy? So, sinasabi po sa medical research, ang ingestion of hydrogen rich water po ay beneficial for metabolic syndrome. Ano po yung mga metabolic syndrome? Yung po mga metabolic syndrome ay kung may nagbabago na sa normal na metabolism ng ating katawan. So ano po yung mga example nun? Ang example po nun ay kung nagkakaroon na po ng high blood pressure. Kung nagkakaroon na po ng high blood sugar. At saka ito pong excess body fats around the waist. Ito po. So, yun po yung mga example ng metabolic syndrome. So, kung nagkakaroon po tayo ng metabolic syndrome, maaari na po tayong magkaroon ng mga malalalang sakit. So, ano po yun? Maaari po tayo magkaroon ng mga brain diseases, diabetes, at kung ano-ano pa. So, ito pong ingestion of hydrogen-rich water po, nakakatulong po sa diabetes. Hyperlipiduria, ang ibig po sabihin ay yung pong mga may high cholesterol. So, ano pa po? Ito pong nakakatulong sa Parkinson disease. Ito po yung sa brain. Kung naalala niyo po, ang athlete po, a boxer po na si Muhammad Ali, kung nakikita niyo po dati sa kung ano ang kanyang sitwasyon, siya po ay nagkaroon ng Parkinson disease. Ito po ay problema sa brain. Natutulungan po ang Parkinson disease ng hydrogen therapy. Ano pa po? Mga significant benefits for rheumatoid arthritis. Ito po mga inflammation. Ito po mga bunga po ng arthritis. Mitochondrial dysfunction.
Ang ibig po sabihin ng mitochondria, ito po yung organelles po sa loob ng ating mga cells. Marami po tayong mga cells sa katawan. Cells po sa brain, cells po sa liver, cells po sa heart, sa muscle cells, at kung ano-ano po. So, lahat po halos ng ating organ sa katawan ay may mga cells. So, ang bawat cells po ay mayroon po tinatawag ng mitochondria. Yun po yung nagpo-produce ng energy o tinatawag pong ATP. Adenosine triphosphate. Pag-uusapan po natin yan mamaya sa part 2. Okay po. Nakakatulong po, may benefits po sa exercise performance. Yung po mga mahilig mag-cycling, mga mahilig mag-jogging, mag-intense workout, mga nag-aerobics, nakakatulong po ang hydrogen therapy para po makarecover po ang katawan. Sapagkat sa pag-exercise po sa heavy workout, ang nangyayari po ay nagpo-produce po ang katawan natin ng extra energy. Yung po mitochondria po natin produce ng energy. But sa study po, sa pag-produce ng energy niyan, nagpo-produce din po pala ng mga tinatawag na reactive oxygen species ang mitochondria natin. Yung po ang isang ninuneutralize ng hydrogen-rich water na ginagawa po nitong Ultra H2. Yung pong hydroxyl radical na yun po, yung po ay napoproduce kahit po sa normal cellular activity ng mga cells natin. So, kailangan po yun ay ma-neutralize, lalo na po kung masyado na po marami ang hydroxyl radical. So, ano po? Ito po, athletic recovery time. So, yung po mga athletes, mga basketball players, mga boksingero, at saka yung mga swimmers. So, nakakatulong po itong hydrogen therapy para po makarecover sila, mawala agad yung pagod nila at ma-rejuvenate ang kanyang katawan at magkakaroon pa po ng hydration. Ano pa po? Wound healing. Reduction of oxidative stress. Pag-uusapan po natin itong oxidative stress, meron po akong demo patungkol po dito, at sa part 2 po, i-encourage po kayong tapusin po yung video na ito hanggang sa part 2 sapagkat nandun po yung scientific proving about kung paano po napipigilan ng pag-undergo ng hydrogen therapy ang oxidative stress, na isa pong sinasabing oxidative stress, iyan po ang nagiging isang sanhi kung bakit tayo nagkakaroon ng malalalang sakit, lalong-lalo na po ang cancer. Okay po. Improvements to blood flow and periodontitis. So, ibig lang po sabihin ay magkakaroon po ng improvement to blood flow. Okay, nakakatulong po sa nagda-dialysis. And then, ito po, quality of life in patients receiving radiotherapy for tumors and others. So, yung pong mga nag-undergo ng radiotherapy, nakakatulong po ang hydrogen therapy. At pati po ang mga nag-undergo ng chemotherapy, natutulungan po ng pag-undergo ng hydrogen therapy ang mga pasyente sapagkat para po sila ay makarecover. Okay po. So, patuloy po tayo ngayon sa pag-demo po nitong product natin. So, ito pong product na ito ito po yung gagawa ng molecular hydrogen na gagamitin naman sa hydrogen therapy. So, ito pong product na ito, madali lang pong gamitin to. So, dito na po tayo sa product demo. Ito pong pagde-demo ng paano po ang paggawa ng molecular hydrogen na gagawin po nitong Ultra H2 device. So, madali lang pong gamitin to. Ito po ay mineral water. Preferably, mineral water ang magandang gamitin. So, lalagay lang po natin yan sa container. At pagkatapos po, kailangan po yan ay puno sapagkat mayroon pong tamang calculation itong device na ito para po magawa niya yung tinatawag na at more than 1,500 parts per billion po ng molecular hydrogen na yan po yung mayroong therapeutic effects sa katawan. Okay. So ito po ang device, tinakpan po natin kasi kailangan po takpan sapagkat ang ipoproduce po nito ay molecular hydrogen na gas po yun. Kailangan po makontain siya sa container. So, mayroon po itong action switch na sinatawag. So, ito po action switch. Mayroon po mode 1 and mode 2. Yung mode 2 po ang magbibigay ng more than 1,500
molecular hydrogen, parts per billion of molecular hydrogen. So yan po. Generating N2 molecular hydrogen water by Ultra H2, making your water in your body ultra healthy. Okay, kung nakikita nyo po, ito pong device ngayon ay mayroon nagbabubbles. So gumagawa na po siya ng molecular hydrogen. So habang ginagawa po niya ito sa loob ng 5 minuto, pag-uusapan naman po natin kung paano pa talaga ang ginagawa ng device na ito para makapag-produce siya ng molecular hydrogen. May konting scientific explanation lang po para po maintindihan natin kung paano pa ginagawa ng device na makagawa siya ng molecular hydrogen para po sa hydrogen therapy. Now, mayroon po ako ditong illustration patungkol po sa device na ito. So, kung makikita niyo po, bago ko po i-switch itong device na ito, nandito po tayo sa condition na ito na yung container mayroon pong laman tubig. So, yung laman ng tubig po na yan, makikita po natin, yung tubig po ay, alam po natin ay H2O. Pag-uusapan po natin ng gusto mamaya sa part 2, yung properties ng water. Now, makita po natin dito, puno po siya ng mga water molecules. So, ito po na ay mga molecules po ng tubig na nandyan originally. So, makita po natin may mga original water molecules. Ang gusto lang po natin, makagawa ng molecular hydrogen mula po sa tubig. So, mayroon po, pagkatapos po niya, mayroon pa rin po dito mga water molecules sa loob ng container. But, pakikita niyo po, mayroon na po mga na-produce. Ito po mga green. Nakikita niyo po H2. Ang tawag po sa molecular hydrogen, ang chemical symbol po niya ay H2. So, makikita po natin meron na po siya mga na-produce na molecular hydrogen. So, nasa tubig pa rin po, pero may mga na-dissolve na molecular hydrogen. So, ang tawag po ngayon dito, pagkatapos po nito ng 5 minutes, ay hydrogen-rich water na po siya. Yun na po ang gagamitin para po sa hydrogen therapy. Ibig po sabihin ay iinumin. Okay. Paano po ginagawa nung device na ito? So, ito pong device na ito ay ginagamit po niya yung proseso ng electrolysis of water. So, ang electrolysis po, ang simple po explanation nun ay hinihiwalay niya yung original, yung pong water na binubuo po ng isang atom ng hydrogen, dalawang atom na hydrogen at saka isang atom na oxygen, pinaghihiwalay po nila yon. So, paghiwalay ng electrolysis and then ang lalabas po ay makakagawa po ng dalawang molecule ng molecular hydrogen at saka isang molecule ng oxygen. Okay po. So, lumalabas po na yung sa dalawang molecule pala ng tubig, ito, dalawang molecule. Kunwari, dalawang molecule, ang lalabas pala ay dalawang molecular hydrogen at saka isang gas, isang oxygen gas. So, makikita po natin dito na nagkakaroon po tayo ng molecular hydrogen. Pero mas marami pa rin po yung molecules ng tubig. So, ito pong device nito ay mayroon pong tinatawag na electrodes. Yung pong electrodes, ang isa pong example nun ay yung cathode at isa po yung anode. Yung cathode po, andyan po yung negative sides. Diyan po nangyayari yung reduction. At yan po ang nagpo-produce ng molecular hydrogen. Nakita po? At saka yung anode po, ito po yung positive side. Diyan po nangyayari oxidation. Yan po naman ang nagpo-produce ng oxygen gas dito sa equation. So, ang ibig naman po sabihin itong equation na to ay redox equation. Ang sinasabi po is reduction, oxidation. Sa katawan po natin, kailangan pong balance yung pong reduction and oxidation. Pero po sa nangyayari karaniwan sa katawan natin, hindi po balance yung redox na tinatawag. Mayroon pong dysregulation of redox. Hindi na po balanse. Yung po, sumusobra po yung oxidation. Pag sumobra po yung oxidation sa katawan natin, dyan na po nagkakaroon ng hindi magandang resulta, maaaring namamatay na mga cells natin. So, kailangan natin ng pang-reduce. Ang ibig po sabihin, ang molecular hydrogen, ang epekto po nito sa ating katawan ay para ma-reduce ang oxidative stress. Kaya po siya ay tinatawag na antioxidants. Paliliwanag po mabuti mamaya yan sa part 2. Okay po. So, nakikita po natin ang device, patuloy siyang gumagawa ng molecular hydrogen. Okay po.
So, i-expect po natin na after nitong makagawa ng after ng 5 minutes, Enjoy Energy Water by Ultra H2. okay, tapos na po yung device gumawa ng molecular hydrogen. So, ready na po na inumin itong hydrogen-rich water na ginawa ng Ultra H2 device para po magawa ang tinatawag na hydrogen therapy. So, ulitin ko lang po, mula po sa tubig, nakagawa po ang molecular hydrogen Ultra H2 device ng molecular hydrogen na nasa tubig pa rin po. So, meron na po tayong hydrogen-rich water. So, ipinag-usapan po natin kanina ng mga purpose, mga health benefits na makukuha doon sa pag-ingest ng hydrogen-rich water, magagawa na po natin sapagkat mayroon na po tayong hydrogen-rich water. Napakasimple po, napaka-safe at napakasimple. So, kailangan lang po natin ng Ultra H2 device para makagawa ng molecular hydrogen mula po sa tubig. Okay po. So, dahil sabi natin, ingestion of hydrogen-rich water, yun po ang simpleng paggawa ng hydrogen therapy. So, kailangan po ay ito ay inumin. So, gagawin lang po natin, bubuksan po natin itong device na ito. At ito pong hydrogen-rich water ay dapat inumin. So, yan po. So, natapos na po yung hydrogen therapy. Ganun lang po kasimple. Kailangan lang po makainom po tayo, inumin po natin yung hydrogen-rich water. At ito pong Ultra H2 ay gumawa po ito ng hydrogen-rich water. So, paalala ko lamang po, andyan po sa screen yung aking pong contact details, yung aking pong cellphone number, nandyan po yung aking email address, nandyan po yung aking FB account, FB address, at andyan din po yung link papunta po sa website para po mapabilis ang pag-order nitong Ultra H2 para po sa inyong hydrogen therapy at para po magkaroon po na kayo ng health benefits mula po sa hydrogen therapy. Okay. Ang tanong po, natapos ko na itong pag-inom ng hydrogen-rich water. Ano po ang gagawin nito sa katawan? So, sinasabi po, o sa katawan ko o sa katawan natin. Sinasabi po natin kanina, ayon sa pag-aaral ng mga scientists, mga doktor sa biomedical science, ang molecular hydrogen o yung hydrogen therapy na ginawa ko ay mayroon pong health benefits sa katawan. Papigilan po nito yung oxidative stress. So, ano po ngayon yung oxidative stress? So, bago po tayo pumunta sa part 2 ng scientific proving kung paano po gumagana ang molecular hydrogen sa katawan para po neutralize nga yung cell damaging hydroxyl radical, ipapakita ko po sa inyo ang isang example na oxidative stress. Ako po ay meron sa po isa ditong apple na biniyak ko po ito kanina po mga 4 hours ago, 3 to 4 hours ago. So kung makikita niyo po itong apple, mayroon na pong brownish color. So, ito po ang isang example ng oxidation. Nag-o-oxidize na po yung cells ng apple. Ang plants po at ang cell po ng plants at saka ng tao at ang animals halos pareho po. So, ang tawag po doon ay eukaryotes. So, ibig sabihin, kung ganito pala mayayari sa cell natin sa katawan ay maaaring na nag-o-oxidize, ay maaaring mamatay ang ating mga cells. Simple lang po ang explanation. Ngayon, tingnan po natin itong, mayroon po ako dito isang healthy apple. Ito po. So, kung ikukumpara po natin yung healthy apple, malinis, maputi ang kanyang texture, nakikita po ang kulay. So, kung nag-oxidize na po itong nasa kanan, ayaw po natin mangyayari sa ating cells. So, ano pong pwede makatulong sa atin? Ang hydrogen therapy o ang
ng hydrogen-rich water or molecular hydrogen. Okay po. Ang isa po pong example ng oxidative stress, meron po ako illustration dito ng tungkol po sa oxidative stress sa cells natin. So, makita po natin tong apple, nag-brown, nagkaroon po sa oxidation. So, sa cell po ito ng fruits. Kung sa cell po ng tao, ganyan po halos mangyayari. But tingnan nyo po ito. Kung meron po tayong normal or healthy cell, ang makikita po natin, pag nagkaroon na po ng mga oxidants, yung tinatawag pong oxidants, ay yung pong example ay yung hydroxyl free radicals. So, kapag inatake na po ng oxidants o ng mga free radicals ang cells natin, makita po natin, unti-unti po siyang nagiging irregular ang shape. And then over time, makikita po natin na ang cell na po ay talagang nagdi-deteriorate na. So, unti-unti na pong hihina ang cells, mamamatay ang mga cells. Ano po mangyayari kung nagkaroon na po ng oxidative stress? Ano po mangyayari? Maaari po mamatay ang cells. Ano po ang papalit? Maaari pong pumalit yung mga cancer cells. Yun po ay napatunayan po sa maraming study ng mga doktor at scientifico na talagang ang cancer po ay isa pong cause ay oxidative stress. So ito pong pag-undergo ng hydrogen therapy, paggamit po itong Ultra-H2, mapipigilan po natin itong oxidative stress ng ating mga cells. Okay po. So yan po ang isa explanation patungkol po sa oxidative stress. Okay po. So, pupunta na po tayo ngayon sa tinatawag kong part 2 ng presentation sapagkat kailangan po ay ma-explain ko po sa inyo ng scientific na pamamaraan kung paano nakakatulong ang molecular hydrogen sa ating katawan. Now, dahil ininom ko kanina itong hydrogen-rich water, ang isa pang tanong, ito ba ay safe sa ating katawan? Ito po ang magandang tanong. Now, base na rin po sa pag-aaral, ang hydrogen po, ang pag-undergo ng hydrogen therapy ay mayroon pong high safety profile of molecular hydrogen to make it as a superior choice. Ibig sabihin lang po dito ay antioxidants po siya. Siya po ay lumalabas na siya po ang isang pong magandang gamitin na antioxidant sapagkat dito po sa mga sumusunod na ito. Ang sinasabi po ang hydrogen po is naturally produced by intestinal flora upon digestion of fibers. So kinakain po natin mga high fiber foods. At isa pa pong example kung bakit safe ang molecular hydrogen ay hydrogen is very natural to our bodies as we are exposed to it on a daily basis as a result of normal bacterial metabolism. So yun po dalawa ng ibig po sabihin lamang nun ay pag tayo po ay kumakain ng mga high fiber foods, mahirap po tunawin yun. So kailangan pala ng special bacteria sa ating katawan. Meron po tayo na sila ang tutunaw nun. So sa proseso po ng pagtunaw ng tinatawag na mga high fiber foods, nakakaproduce po pala ng hydrogen sa ating katawan. So normal po pala mayroon na tayong concentration na ng hydrogen sa ating blood at sa ating katawan. So normal na po yun. So yun po isang patunay na safe ang molecular hydrogen sa ating katawan. Mayroon pa pong isang tungkol sa research na ginagamit po yung hydrogen noong pa pong mga 1940s I think, patungkol po sa yung hydrogen gas has also been used in deep sea diving since 1940s pala. So 1940s to present to avoid decompression sickness. Yan po yung mga divers. So yung mga divers po, deep sea divers po, nagda-dive sila ng malalim, mataas po pressure sa ilalim. So meron pong epekto yan sa blood flow. So pag akyat po nila, hindi po pwede silang umakyat agad sa itaas sapagkat magkakaroon po sila ng decompression sickness. Maaaring magkaroon sila ng pumutok yung mga ugat nila sa brain sapagkat unti-unti po
ay nagbabago yung pressure habang sila umaakyat. So mangyayari po, kailangan po bago sila umakyat, hihinto sila, bibigyan sila ng hydrogen para po sila ay maka-decompress. And then okay na naman aakyat sila para sila ay maka-decompress until such time na sila ay nakaabot sa taas. So yung po ang isang number 1 na talaga pong ito pong mga divers ginagamit po nila sa mataas na concentration. Ito pong 1,500 o more ay napakaliit pong concentration po ng hydrogen niyan. But dahil po sa pag-aaral nga, yun palang ganung concentration ng hydrogen gas ay meron po tayong health benefits. So talaga po masasabi po natin ang molecular hydrogen ay isa pong gift po sa atin. Okay po, so pupunta na po tayo dito sa part 2, ang scientific explanation po kung paano po ang molecular hydrogen ay nakakatulong sa ating katawan, paano niya na-neutralize ang the most cytotoxic hydroxyl radical, most damaging radical sa ating katawan po. Bago po tayo pumunta doon ay medyo konti lang po na balik-aralan ng konting terms o tinatawag na chemical formula o chemical symbols ng mga molecules o mga elements. Kasi bakit po kailangan po natin pag-usapan itong mga molecules? Yung po mga molecules, pag po tayo kumain, katulad po, kumain po tayo ng mga may pagkain carbohydrates or ito po ay magiging makukonvert po ng katawan natin sa glucose. So yung palang mga glucose or carbohydrates, meron pong katapat po pala yan po pala yung molecules. So dahil molecules, meron po yung representation katulad po ng chemical formula. So example po, yung pong tinatawag nating glucose or carbohydrates, ang tawag para dyan ay C6H12O6. Ang ibig sabihin po, 6 na carbon, 12 hydrogen, at saka 6 oxygen. So ang tawag po sa combination na yan ay molecule. So hindi na po naman natin to masyadong itatouch. Ang gusto ko lamang po explain ay tungkol po sa molecule. Pag sinabi po molecules, may katapat po yun na chemical symbol or chemical formula. So katulad po, pag-usapan po natin itong OH, yung sinasabi nating hydroxyl radical, yan po ay yung pinaka cell damaging radical sa ating katawan. Sa molecule po pala, OH po ang tawag dyan. So gagamitin po natin itong OH mamaya sa ating pong explanation para po mayroon pong relevance kung bakit sinasabi kong hydroxyl radical pagtas OH pala. Okay po. So yung pong H2, alam natin na ang chemical formula ng water ay H2O. So yung pong H2O ay molecule ng tubig. Ito pong carbon dioxide, CO2. Ito pong carbon dioxide, ito po yung pagka huminga tayo, magkakaroon po ng cell respiration, gagamitin na cell, i-exhale natin. Nilabas na po natin yung carbon dioxide. So CO2 po ang chemical formula ng carbon dioxide. Pero tinatawag po natin sa carbon dioxide. At ito pong ginagawa pong energy ng ating pong cell. Ang tawag po doon ay ATP sa biomedical science. So ATP, adenosine triphosphate or ATP. Molecules din po yan. Napaka-complex pong molecules. Pero po sa mga may konting background sa chemistry, gusto ko lang po ipakita ito na yung ATP, ang ibig po sabihin nun ay C10, H16, N5, O13, P3. Napaka-complex po. Pero po, ang ibig po sabihin lang yan, madaling salita, ay energy po na ginagawa ng mga cells. Para po gamitin din ng mga iba ding cells at sa ating katawan. Okay po? Alright. So pupunta na po tayo sa proving po dito po sa part 2. Okay po, so sa mga may comments po at may mga question, nandiyan po yung aking contact number sa screen. At punta na po tayo dito sa part 2. Okay, huwag po tayo mag-alala sapagkat pipilitin ko pong explain ito sa Tagalog para po maintindihan po ng lahat sa ating pong sariling wika. Okay, pinag-uusapan po natin ang hydrogen or molecular hydrogen. So para po malinaw, lalong-lalo na po sa mga may background sa chemistry, para po ma-review po tayo ng konti. Sa mga walang background sa chemistry, i-explain ko po ito ng dahan-dahan sa Tagalog. Okay po. Ito pong pinag-uusapan natin itong
hydrogen. So meron po palang apat na at least 4 forms of hydrogen. Number 1 pong form ng hydrogen ay yung po tinatawag na H+. So ang tawag po dyan ay ion, hydrogen ion. So ang tawag lang po doon, ang ibig po sabihin nun ay siya po ay may proton lang. Sa atom po, ang atomic structure po na isang atom o isang element ay mayroon pong proton at mayroon po electron. At mayroon ding neutron. Ang pag-uusapan lang po natin dito ay proton at electron. So, sa atomic structure po ay ito pong hydrogen ang tinatawag ay hydrogen ion. Ang tawag po sa kanya ay may proton lang at mayroon lang po siya isang proton. Wala po siyang electron. So, ito po ang susunod pong form of hydrogen ay ito po tinatawag na H- o ang tawag po sa kanya ay hydride. So yung hydride po may dalawang electron. Ito po, itong green na ito, electron. At meron siya isa lang proton sa gitna, sa loob. So, ang susunod pong form ng hydrogen ay yung pong atomic hydrogen. So, kung makikita po natin yung atomic structure ng atomic hydrogen ay mayroon po sa isang proton at mayroon po siyang isang electron. So, ito po yung ating pag-uusapan. Lalagyan ko po ng asterisk sapagkat ito po yung mahalaga nating pag-usapan. Ito pong atomic hydrogen. Hindi po itong hydride, hindi po itong proton. By the way, ito pong H+, ang tawag po dyan ay po ang nagdedetermine ng pH or acidity ng water. Hindi po itong pH or acidity or alkalinity ng water ang pinag-uusapan po natin. Pinag-uusapan po natin dito ay molecular hydrogen. So, dahil yung po molecular hydrogen ang mayroon pong health benefits. Hindi po yung pH ng tubig. Okay. So, ang hydrogen, atomic hydrogen po ay mayroon isang proton at isang electron. So, ito po ang i-concentrate natin. Ngayon, ano po yung pang-apat? Yung sinasabi ko molecular hydrogen. So, kung meron po tayong tinatawag na atomic hydrogen, meron tayong isang atomic hydrogen at meron pa tayong isang atomic hydrogen. So, dahil po sa rule ng bonding sa chemistry, ang mga atom po pala at mga electron ay po pwede silang mag-bond o mag-stick. Okay po? Ang ibig sabihin sa bond ay mag-stick, magsama sila. So, sa kaso po ng molecular hydrogen na po 4 molecular hydrogen galing po sa atomic hydrogen din. So, ang ibig po sabihin, kung meron akong isang atomic hydrogen, may isa akong atomic hydrogen. So, pwede pa sila magsama dahil sa bonding. So, ito pong isang atomic hydrogen at isang atomic hydrogen pwede po pa magsama silang dalawa. Dahil po ito po ay atrakin ng proton nito at ito pong electron ng kabilang atomic hydrogen atrakin ng proton nito. So, sila po ay mag-stick. Yun po yung simpleng explanation nun. Kaya po, pag nagsama po yung dalawang atomic hydrogen na ito, ang tawag na po sa kanya ay covalently bonded. So, dahil nagsama yung dalawang atomic hydrogen, nag-bond sila, ang tawag na po dyan ay, ang tawag na po sa kanya ay molecular hydrogen. So, ito na po yung tinatawag na molecular hydrogen. Yung dalawa pong atomic hydrogen na nag-bond. Okay po, lalagyan ko po ito ng asterisk sapagkat yan lang din ang ating kailangang tandaan. Yung atomic hydrogen at saka yung molecular hydrogen. Tingnan niyo po itong title po ng aking explanation. The healing effect of molecular hydrogen. So, pinag-usapan po natin kanina, yung paggawa pa yung pong hydrogen therapy, mayroon pong health benefits. Ang ginagamit po nga doon ay yung pong molecular hydrogen na galing din po sa tubig na ginawa ng Ultra H2. So, ito po mga molecular hydrogen, ang purpose po dito, paano po natin i-prove na talaga mayroong healing effect ang molecular hydrogen.
Now, gagamitin din po natin ang principle po ng water. Sapagkat galing po yung molecular hydrogen doon po sa tubig. Ginawa po ng Ultra H2 ay nag-produce na ng molecular hydrogen. So, kailangan po natin konting pag-aralan ng konti yung structure po, atomic structure ng water. Now, sa water po, ang alam po natin ay hydrogen, dalawang atom ng hydrogen, at saka na isang oxygen. Take note po, ito pong H2 dito ay dalawang hydrogen atom, atomic. Hindi ito yung molecular hydrogen. Ang ibig po sabihin ulit, yung pong H2 dito sa water ay ito po. Dalawa po iyon na atomic hydrogen. Iba po ito dito sa molecular hydrogen. Kaya po, huwag po natin isipin na iinom na ako ng tubig kasi may H2 yun. Hindi po. Kailangan po yung pong free molecular hydrogen ang ating ma-consume sa katawan. Hindi po yung sa H2 o hindi po yung H2 nandun sa tubig. Ngayon, tingnan po natin yung tubig. Ang tubig po ay meron po siyang oxygen. At sabi natin may dalawang atomic hydrogen. So ito po yung atomic hydrogen. Ito at saka ito. Ito ay pareho doon. So atomic hydrogen sila. Sa chemical reaction, ang mangyayari po ay, tulad po sa bonding na sinasabi ko kanina, ang mga electron pala ng mga elements ay pwedeng mag-share. Covalent bonding, ang sinasabi po ay nagsishare sila ng electron. So, mangyayari po dito sa water, oxygen, hydrogen, po pwede po palang mag-bond yung dalawang yan. So, paano po mangyayari magbaband yung dalawang yan? Ito pong tinatawag na outer shell ng electron. Ang first shell po ay dalawa. Ibig sabihin, yung first shell pwede mag-accommodate ng dalawang electron. Yung second shell po pwede mag-accommodate ng 8 electrons. May third shell. Pero dito po sa explanation na ito, yun lang pong first and second shell ang ating pag-uusapan. So, sa kaso po ng oxygen, meron po siyang 8 electrons. So, sa first shell po, yung nasa loob, dalawa. So, kumpleto na po siya. Stable na siya. 2. Then, sa second shell po niya, 6 po siya. 8 minus 2, magiging 6 electrons. So, 6 electrons po ang nasa outer shell ng oxygen. Now, dahil po sa rule na ito, ang second shell po ay pwedeng mag-accommodate hanggang 8 electrons. So, sa kaso po na oxygen dito, pwede pa po siya mag-accommodate ng dalawa sapagkat 6 lang po ngayon ang kanyang outer shell. So, po pwede ma-accommodate niya yung isang electron ng atomic hydrogen at saka another electron ng atomic hydrogen. Okay po. So, mangyayari po dito ay ito na po. Okay. So, nangyari, magbaba dito doon, magbaba dito doon. So, makita po natin ngayon ang final atomic structure ng molecule ng tubig. So, ito na po. Yung hydrogen nakabandon mula po dito. So, makita po natin ngayon, bilangin po natin ngayon ang electrons ng oxygen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, nasunod po yung 8 electrons ng oxygen. So, nagsishare lang po sila ng electron. So, ito po yung molecules ng water. Ito po ay water molecule. Tandaan po natin yung representation ng water molecule. Ito na po yung gagamitin nating model para po doon sa analysis po natin ng paano po gagawin ng molecular hydrogen para po siya ay magkaroon ng health benefits sa ating katawan. Okay, pumunta na po tayo dito sa proving po ng kung paano ang ginawang hydrogen-rich water ng Ultra H2 ay makakatulong sa ating katawan. I-neutralize niya yung hydroxyl radical. Ito po.
Makita po natin sa title po nito ay Molecular Hydrogen as a Selective Antioxidant. Yung po molecular hydrogen, ang ino-neutralize lang po niya ay yung tinatawag na hydroxyl radical. Sa ating pong katawan, mayroon pong mga reactive oxygen species, pero po mayroon pong mga magagandang ginagawa yung mga ibang good reactive oxygen species. Nakakatulong po yan sa sinasabi nilang cell signaling. Para po matulungan yung example po, yung pong mga white blood cells natin at kung ano-ano pa. Dapat po, hindi po pala dapat yun ay pinapatay. Mayroon pong mga antioxidants na ang kanya pong ginagawa sa katawan ay nag-detonate lang na electrons to the point na ang mga good reactive oxygen species ay napapatay. So ito pong molecular hydrogen, yun lamang pong pinaka cell damaging free radicals, which is yung hydroxyl radical, ang kanyang inu-neutralize. Okay po. Paano po nangyayari yun? Yun po ang gusto kong explain sa inyo. So sa ngayon po, sabihin natin, ang sinasabi natin, kung mayroon akong molecular hydrogen, na ang sinasabi natin, ang molecular hydrogen ay H2. Sinabi natin ang molecular hydrogen ay H2. Ito po, yung nakaband na dalawang atomic hydrogen. Ito po, nakaband sila. Katulad po nung kanina. So, ito po ay H2. Kung mayroon akong molecular hydrogen, yun po yung ininom ko kanina, ano pong gagawin sa katawan ko, sa madaling sabi? So, ito po molecular hydrogen, nasa katawan ko na. So, kung mayroon pala akong, halimbawa, mayroon akong dalawang hydroxyl radical sa katawan. By the way, papaano po napoproduce tong hydroxyl radical again? Ito pong hydroxyl radical ay napoproduce po sa normal, kahit po sa normal cellular processing ng sa ating katawan. Sa normal cellular activities, napoproduce na po itong hydroxyl radical. Ngayon, kung tayo po ay nagkakaroon po ng meron na expose po tayo sa mga pollutants, sa mga unhealthy foods natin kinakain, maaari pong makapag-produce po ng mas maraming hydroxyl radicals. So, sabi dito, kung mayroon akong molecular hydrogen at mayroon akong 2 hydroxyl radical lang, ang mangyayari po dyan ay i-convert lang po yun into dalawang water molecule. Ano po yung sinasabi kong water molecule? Ito nga po. Ito po yung format ng water molecule. So, dalawang ganito lang ang gagawin. Ay i-convert lang ng molecular hydrogen yung dalawang hydroxyl radical molecule sa dalawang molecule ng tubig. So, magiging tubig lang siya. Paano po nangyari yun? So, sa mga background sa chemistry, ito po yun. So, nakita natin itong configuration ng molecular hydrogen. And then, meron po tayo sinasabing dalawang hydroxyl radical. Yung pong hydroxyl radical ay OH. So, dalawang OH. So, mayroon akong oxygen at saka hydrogen. So, ginawa ko sa pula. Sapagkat gusto ko po emphasize itong tinatawag na hydroxyl radical. So, pula po. So, ngayon po, dalawang hydroxyl radical OH, oxygen at saka hydrogen. Dalawa. Ito pa po yung isa. At saka ito po yung isa. Molecular hydrogen plus dalawang hydroxyl radical. Pwede bang maging dalawang tubig yan? Times 2. Times 2. Times 2. Or times 2. Okay po. So, ano po ang magiging proseso? Ito po ang magiging proseso. Ito pong nakikita po natin yung oxygen na ito. Kung bibilangin po natin yung electron sa outer shell niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, sabi natin dapat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kulang pa po siya ng isa. Ito po ay pwede pang maka-accommodate ng isang electron. So, ito pong hydroxyl radical na ito, ang tinawag po sa kanya ay free
radicals. Ang ibig sabihin lang po ng free radicals ay maghahanap siya ng electron sa loob ng ating katawan, sa mga molecule sa loob ng ating cells. So, asan po yung mga electron na yon? Yung po ay maaaring nandun sa loob ng mga nucleus natin, nandun po sa DNA na tinatawag nila kung ano pang RNA. So, ang ibig po sabihin, maghahanap siya ng electron doon sa mga healthy cells natin dahil siya po ay unstable, hindi po kumpleto yung kanyang electron sa outer cell. So, maghahanap siya ng electron sa ating mga healthy cells. So, mangyayari, i-steal po niya yung mga healthy electrons sa ating mga cells. So, mangyayari po doon sa ating mga cells, kung na-steal ng hydroxyl radical yung mga electrons sa healthy cells po natin, ang mangyayari po ay ito. So, ibig sabihin, ganito ang mangyayari. Ito po yung representation na ini-steal ng hydroxyl radical yung mga healthy electrons ng ating ng electrons ng healthy cells natin. Yun po ang ibig sabihin nitong equation po na ito na nangangailangan pa siya ng electron. So ang gagawin lang po ng molecular hydrogen, imbis na ang electron po ay manggaling sa mga healthy cells natin, yung pong pinasok natin sa katawan na molecular hydrogen sa proseso po ng hydrogen therapy, nagkaroon po tayo ngayon ng molecular hydrogen sa katawan. Ito na po yun. Ang mangyayari lang po, imbes na ang hydroxyl radical ay mag-i-steal na electron sa mga healthy cells natin, ang molecular hydrogen ang gagawa nun. Ito pong isa na ito ay magbaband dito. Okay po, ito pupunta rito. I'm sorry. Okay po, ito po hydrogen ito ay magbaband dito. Okay, and then the other one, ito po ay magbaband dito. Nakita po natin, imbes na yung hydroxyl radical kukuha ng electron sa healthy cells natin, ito po molecular hydrogen, mag-i-split po sandali yan, magiging atomic hydrogen, at pagkatapos po ay magbaband sa oxygen. Yung po isang natira, magbaband po sa isang hydroxyl radical. So, ibig sabihin po, yung dalawang hydroxyl radical ay magiging stable na siya. So, dahil po sa nangyaring bonding na yan, ang nangyari po sa kanya ay ito po. Nagkaroon na po dito ng bonding, yung kabilang side. At saka yung isa po ay nagkaroon ng bonding sa kabilang side. So, kung ikukumpara po natin itong nangyari na itong isang hydroxyl radical, naging stable na po siya. Isa pa pong hydroxyl radical, naging stable din siya. So, kung titingnan po natin, ito pong resulta na ito ay pareho lamang nito. Ano po ito? Ito po ay water molecule. At ito pa po yung isa. Ang nangyari po, pareho po sila, naging stable na sila, nagpareho sila ng structure. So, ibig sabihin ito po ay water dead. So, water molecule, isang water molecule at isang water molecule, nangyari po ay dalawang water molecule. So, ito po yung isa, ito po yung isa. So, dalawa sila. Na-prove po natin na kapag pala meron tayong dalawang molecule ng hydroxyl radical sa ating katawan, at mayroon tayong molecular hydrogen na galing po sa hydrogen-rich water, ay makukonvert lang pala yung hydroxyl radical into water molecule. So, lalabas lang po ng katawan nyo. So, nakita po natin, ulitin ko, simple, molecular hydrogen plus dalawang hydroxyl radical, dalawang water molecule lang po yun. So, yun po yung ginagawa ng hydrogen-rich water na ginawa ng Ultra H2. Na ginagamit po sa hydrogen therapy. Now, ang last part po nitong aking explanation ay patungkol po doon sa normal process na nangyayari sa ating pong cell respiration. In-explain ko kanina na ang hydroxyl radical po ay nafo-form din sa normal cell
activities. So ano po ibig sabihin po nun? Kapag po tayo ay kumain ng mga pagkain, dahil kailangan natin ng energy, yung po mga pagkain ay makukonvert into food molecules, and then papasok po yan sa ating katawan o sa bloodstreams natin, and then until magkakaroon po ng cell respiration, gagamitin ng mga cells, gagawa po ng energy ang ating pong cells, yung pong mitochondria ang gagawa ng energy. So doon po sa proseso na yon ay nagkakaroon po ng byproducts. So ano po yung mga byproducts? Ang byproducts po ay ang tinatawag na may tatlo pong byproducts. May tatlo pong byproducts sa cell respiration. Yung number 1 po ay byproducts natin ay number 1 po ay yung CO2, carbon dioxide. So, ang carbon dioxide po, yung sabi natin, huminga po tayo, nagkaroon po ng oxidation. Dahil po yung oxygen, yung air na inhale natin, ay mayroon po yung 20% oxygen at saka 80% nitrogen. So, yung pong oxygen, huminga po tayo, and then nagkaroon po ng cell respiration, ilalabas po uli natin pag exhale. So, okay lang po yun. So, ito po ay check. Walang problema. Ang ikalawa pong byproducts ay yung water. Alam na po natin water. So, nagkakaroon po yung resulta po ng cell respiration din na makaproduce ng water sa ating katawan. So, yun po ay ipa-flush out din ng katawan. So, okay lang po yun. Check. So, yung pangatlo po ay yung tinatawag na hydroxyl radical. Ito po yung pinag-usapan natin kanina na ito po yung cell damaging free radical sa ating katawan. So, kung meron po tayo nito, ito pong hydroxyl radical, napatunayan po natin kanina na kapag pala meron tayong hydroxyl radical sa katawan at meron tayong molecular hydrogen, ay magiging byproducts lang pala nyon ay tubig. Okay po. So, yan po yung ating pong scientific proving kung paano po na-prove po natin na yung pong hydrogen therapy na paggamit po ng molecular hydrogen or yung hydrogen-rich water po ay nakakatulong po sa ating katawan para po ma-neutralize ang hydroxyl radical. Okay po. Nuulit ko lang po sa mga mayroon po kayong mga katanungan patungkol po dito sa product na ito. Nandiyan po yung aking contact details, nandiyan po yung aking contact numbers, nandiyan po yung aking email address, nandiyan po yung aking FB address. At nandiyan din po yung link patungkol po sa kung paano po ang proseso para po mapabilis ang delivery po nitong product na ito po sa inyo. Okay po, isa-summarize ko lang po yung ating pong pinag-usapan na ito pong molecular hydrogen. Molecular hydrogen po ay siya po ang tinatawag sa ngayon na selective antioxidants. Napatunayan po natin kung bakit siya selective antioxidants. Hindi po niya nineutralize yung mga good reactive oxygen species. Yun lang pong hydroxyl radical na pinakamasama at nagkukos ng oxidative stress ang kanyang nineutralize. So, ganun po. So, inirekomenda ko po sa inyo na mag-undergo ng hydrogen therapy para po makuha po natin yung health benefits ng hydrogen therapy sa ating katawan.